Okay. Good morning once again. Ako po ay nagpapasalamat na ako ay inimbitahan nyo dito. At sana kayo rin ay nagpapasalamat dahil kung hindi sa mga organizers ng event na ito ay wala kaming magiging speaker nyo for today. Pinapalakpakan yan! I would just like to recognize everybody, no? Pwede ba palakpakan natin yung mga the people behind this event? Give them a big round of applause. At syempre, ang event na ito ay walang saysay. Ang event na ito ay nothing kung hindi dahil sa inyo. Palakpakan naman natin ang mga estudyante ng PUP. Lahat ba dito taga-PUP? Yes! Okay, walang hindi taga-PUP dito, tama? Okay, gusto ko i-recognize. Sino ang mga estudyante ng HRMD course? Sino naman dito ang naimbitahan because you believe you would also learn something from the speakers here pero hindi kayo taga-HR? Taas ng kamay. At sino naman dito ang outsider? Baka may outsider dito. Okay, sige ba lahat pa na dito? Okay, ready na ba kayong matuto habang nag-enjoy? Ready na ba kayong mag-enjoy habang natututo? Yes! Okay, pakihintay na lang yung dalawang speaker kasi ako po ay boring. Alam niyo, napakaganda. Gusto ko purihin once again yung mga organizers kasi ang ganda ng title nyo eh. HR 3.0, Gaining the Edge in Navigating the Future. Ang ganda, no? Naintindihan niyo ba yun? Yun yung question niya ng English kasi Sir English, nagpa-process pa hanggang ngayon yung utak na. Okay, pero alam nyo, ang sabi sa akin, nung nakipagkita ko sa mga ipinadala ng organizing team doon sa SM Marikina, sabi niya sa akin, Sir, gusto po sana namin yung makabagong kaalaman. Gusto po sana namin yung non-traditional approach or knowledge or concept or information about HR. Sabi ko, okay, sige, kung yan ang gusto nyo, your wish is my command. Kasi, alam nyo, siguro ini-expect nyo na graduating students na kami, Sir, gusto po namin sana maging equipped kami kung saan mang function ng HR kami mapupunta. Sige, tumunan nga muna natin. Parang review na rin to, no? Kung talaga kayo ay nakikinig sa mga professor nyo na magagaling dito sa PUP-QC. Naaalala niyo pa ba kung ano yung mga ibang HR functions? Or department? Sige nga. Pwede ba i-involve kayo? Okay lang? Okay lang. Okay. Name one. Taas na kamay. Paunang pagtaas na kamay. Oops, nakita mo ka. Ganito. Meron ba tayong mic for the audience? Ayan. Sige, thank you. Mr. MC. Ilang mo ba? DRT. DRT kirapan. Ujok lang sige. Mic please. Let's turn on the mic. Hello. Sige nga, name one. Recruitment and selection. Palakpakan naman natin si... Ali. Palakpakan naman natin si Dani. Recruitment. Sino ang gusto mapunta sa recruitment? Taas ang kamay. Yan. Legal or illegal? Legal. Okay, I just want to make sure. Alright? Ano ay sa pag-function ng HR? Sige nga. Yes. Boy naman tayo. Teka, baka nagkakamang boy ka nga ba? Okay. Compensation and benefits. Gusto nyo ba mag-process ng mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, mandatory benefits, our initiative benefits? Gusto nyo ba nagkakataas ng mga paperwork? Then, hindi kayo discourage. Maganda rin ang compensation and benefits. Gagana ang utak. Ano pa ang HR function department? Yes, go ahead. Training and development. Yes. Doon po tayo nanipila sa training and development, or otherwise known as learning and development. Okay, nakakatawa tayo. Ano pa ang HR function? Naalala nyo? Dito ba tayo sa kanan? Yan, kasali din po kayo. Alright. Tutupiin ko yung mic ko. Okay, sige. Tutupiin ko. Lani. Okay. Sige, ayan. Mas malino na ba? Alright, do I sound well? Alright. Yeah, bosses, PUP. Alright, okay, yes. Okay, sino next? Training, recruitment, compensation, ano ba? Wala na?
Okay. Nako, papayag ka pagkatapos nakakatakbo mo magkapagira may. Okay, sige na. Yes, employee relations. Actually, employee or labor or industrial relations. Pero kapag nag-practice kayo, ang employee relations, iba yan sa labor or industrial relations eh. Kapag labor and industrial relations, labor code yan. Yung scope ng labor code. Pero employee relations, it has something to do with employee engagement. Literal na employer and employee relations. Okay, very good. Ano ba? Parang meron pa tayo nakakalimutan eh. Meron ba? Yes, organizational development. Very good. Meron pa ba? Meron pa ba tayo nakakalimutan? Wala na. Okay, sige. So yun ang iba't ibang HR functions. So sabi ko, ang topic na nasa sa akin ay learning and development. And ang i-share kong topic sa inyo ay isang bagay na hindi lang makakatulong sa inyo para ma-educate, ma-equip at ma-empower nyo ang sarili nyo. Pero kapag kayo ay nag-rise from the ranks, when I say rise from the ranks, kapag kayo ay nag-go up the corporate ladder, makakatulong din ito para mahasa ang inyong tinatawag na leadership and management skills. So excited na ba kayo? Kung excited na kayo, pwede ba sabihin nyo doon sa katabi nyo? Bahala na kayo, kaliwat kanan. Makinig ka? Ready ka na ba? At sumiligid kayo doon sa mga tao sa likod nyo. Sabihin nyo sa kanila, huwag kang matutulog. Yeah. Alright, so guys, ang una natin, ang title ko po ay Making an Impact Using Impact. Making an Impact Using Impact. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Pero yung impact yan, nakikita nyo, it is separated by dots kasi yan po ay acronym that stands for a process that yours truly has developed. Okay, pag-usapan natin ng training and development. Sino sa inyo dito natutunan nyo na sa libro, sa mga shinare na theories ng mga professors nyo, yung tinatawag natin na ADDIE or SAM? Napag-aralan nyo na ba yan? ADDIE or SAM? Hindi pa? O, sige, okay lang yan. Merong mga existing models or framework or theories dito sa tinatawag natin na talent development framework. Yun ay ADDIE or SAM. So, pagka-uwi nyo sa bahay, pag may time kayo mamaya, i-google nyo na. Punta nyo sa library, baka merong mga nasusulat doon. ADDIE, A-D-D-I-E, tsaka SAM, S-A-M. Ako po, I came up with my own. Pero, this is more all-encompassing. This is more comprehensive. Kasi ang ADDIE at SAM, yan po ay tumutukoy lamang sa training and development. Pero dito sa pag-uusapan natin, in 45 minutes, madidiscover nyo that training is not the always and only solution sa mga problema kakaharapin nyo pagdating sa non-performance or underperformance ng mga empleyado na hawakan nyo sa anumang kumpanya pagkatrabaho nyo. Excited na ba kayong matutunan nyo? And guys, you are lucky because modesty aside, hindi po ako nagyayabang. Mayabang talaga ako, pero hindi po ako nagyayabang. Yan pong impact net ay isang certification. Sina-charge ko po yung mga employees sa mga kumpanya na nakaka-partner ko ng 30,000 per head. Mahal? At ang public seminar ko po, isang araw lang, na pag-uusapan namin yung impact net ay 5,000 per head. Pero dahil po ako ay galing sa sintang para lang pagnaw ka ng bayan. Nakalimutan ko rin. Okay? Ibibigay ko sa inyo ito. Kahit na 45 minutes lang, ng libre! Pero may donasyon, okay na? Joke lang. Okay. Sige, next. Ayan. Sabi doon sa concept paper nyo, no, ng organizing team behind this event, sabi niya, sir, gusto namin ay ma-develop yung talent and potential ng mga magiging HR practitioners na to in the future. Gusto sana namin, kapag humawak sila ng tao, matutulungan nila yung mga empleyado nila na ma-align yung kanilang mga personal goals sa company vision, mission, and vision. Walang problema. Pero,
bago nyo pag-usapan yun, bago nyo i-implement yun, pag-usapan muna natin yung mga perennial. Alam niyo ba ibig sabihin ng perennial? Hindi? Ako rin hindi. Ang ganda ng pakinggan, nilagay ko dyan. Perennial, pumapapakot ko sa mga biyo ko yan. Pag sinabing perennial ay parang walang humpay, parang paulit-ulit na problema or challenge. Pagdating sa talent development, kahit saan kumpanya kayo pumunta, small, medium, or big naman yan, yan lagi ang challenge. Ano ang mga challenges na ito? Okay, let's show the next slide. Wrong mentality about learning and development. Madidiscover nyo yan. Nakapag-OJT na ba kayo? Yes. Well, after all, kahit naman nakapag-OJT na kayo, hindi nyo naman maka-obserbahan kayo kasi mga little things pa na nakikita nyo eh. Pero once you become part of the inner circle, once you become part of it, mako-obserbahan nyo yan. Number one, yan. They only see it as a privilege. Anong Tagalog ng privilege? Privilegio. Nagsipan nyo, di ba? Yes, privilege lang. Ibig sabihin kasi po, ang training and development nowadays ay hindi naman talaga libre. Ang kumpanya mag-i-invest dyan, tama o mali? Magbabayad, kahit public sector na, pag magpadala ka ng 2-3 tao lang, may bayad ba wala? Yun. Dahil sa merong bayad na involved, yung mga kumpanya, ay, wag na lang, gagastos kami. Ang mga nakaka-avail lang ng training and development, mga nakaka-attend ng public seminar na yan, yung mga nakaka-afford ng mga external training provider na katulad ko, ayun lang daw mga malalaki at matitira mga kumpanya. Tama? Ganun silang mag-isip. Pangalawa, they only see it as what? An add-on. A feature. Yung bang tipo, magti-training ba tayo o hindi? Ay, wag na lang. Miscellaneous lang naman yan. Extra. Hindi naman tayo, isasakdal sa dole, sa NNRC kapag hindi tayo nag-provide ng training and development. In other words, it starts with letter O. Yes, yes. Say ka lang. Ang talino-talino talaga niya. Ay, hindi pala ikaw. Babawiin ko yun. No, okay, ikaw pala yun. Alright? Binawi ko ito yun. Okay. So yun. Optional. Very good. At pangatlo, wrong mentality about learning and development. Kapag lumabas na kayo ng eskwelahan ito, pakita mo yung pangatlo. They don't recognize the importance. Kayo ba? Don't you recognize the importance of learning and development? So far, kahit ilang minuto pa lang ako nakakapagsalita, na-appreciate nyo na ba ako? Yes! Thank you. That means, thank you. Right? Matagal dito ba yung matagal na talaga? Ayun ba yung dance group? Pare-pareho na itsura eh. Yan. Kapag na-overcome natin yung mga continuous challenges na yan, mag-iiba ang perspective, ang outlook towards training and development. Next! Ops. Hindi yan mali. Tama yan. Gusto ko lang ipakita ulit. Kaya ang topic ko ay ituturo ko sa inyo paano ba talaga mag-develop ng tao ng tama kapag kayo ay napunta na sa HR department at lalo-lalo na kapag pinili nyo mag-specialize sa training and development. Hindi naman ako biased, no? Pero para sa akin, yan ang pinaka-exciting na function or department ng HR. Why? Kasi pag meron nag-underperform, halimbawa sa sales department, mahina ang sales. So, ibig sabihin, meron tayo what? Learning and development opportunity. Kaya, inisip ko, how can we make an impact? Does anyone here know what impact means? Impact. Hindi, impacto. Impact. Impacto yung tawag sa boss na magiging hate mo, no? Yung ayaw mo makita araw-araw, yung impacto yun. Pero ito, impact. Pag sinabi may impact, kapag meron kang training and development opportunity, tumatatak dito, yun ang impact. Hindi lang yung tipong pasok sa isang tenga, labas sa kabila. O kaya, alam ko na, yes, tapos i-apply mo na mga ilang araw. Pero after 1 week, 2 weeks, wala na, balik na rin sa dating habit. Tama mali, yung mga ganun tao, di ba? You don't need to want education degree, student, to understand this. Ang isang problema ay learning retention. Okay, alam niyo ba, ito sabi ko, share. Sir, mag-share naman kayo ng mga
Baka bago, yung mga bagong trend sa HR. Ito ang bagong trend. Ano ang tawag sa department that takes care of employees?